also. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Let us pray. O God, whose only begotten Son, as life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation, grant to beseech you that meditating upon this scripture, Which is again the stress is the 30th day of the detention of our former President Rodrigo Roa Duterte. Let's not forget that. buwag ako ha. Sabay na tayo. Praise be to lions and mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. The earth like is down the mountains. You raise me up. Too political. Ladies and gentlemen, it is our honor. Please give a round of applause to Attorney Harry Roque. Salamat po. Dahil bagamat isang buwan lang yung nakalipas, maraming salamat po. Hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Rulang po yan. Minsan na silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, pinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, kinasuklaman sila, sinusuka sila. 2016, away kami, ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong taktak sa kanya, dada siya para mairita siya ba. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo, bakit gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao, wala nang lahat pagka tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat ng pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo, pakialaman. So, when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos ang first time ko nung sumama sa kanyang Cavite, doon ko nakita, kala ko bola lang. About it. Say. I even look at the heavens. May hindi ako na sign sa Panginoon. So, hindi yung sign. Kaya ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay ng sign. Maraming sign sa binigay. Tapos, I remember it distinctly na may nag-ano sa akin, sabi ko, Lord, sabi ko pala na, sige, ang sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige,
ipahiram nalo siya sa Pilipinas kasi ibalik niya siya sa kanilang buhay at Pilipinas. Kasi alam ko na ang gawin niya. I know that he's going to take this very seriously. So alam ko na gagawin niya maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niya magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kasada na makauwi ng safe, miski na mag-gimmick, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So, I think he was the oldest president, diba? So, grabe ang prayers noon for his health. Even, ang parating bisita nun sa Malacanang team of doctors, kung hindi ko alam. Just to take care of his team of doctors, lahat niya talaga. May sabihin niya, pagka naalala ko noon, pag nag-wire na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga elemento, mga kidnapper, mga criminal. Pag nag-warn na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over the or saan sa social media na pag mag-drive ako. Sa Bisaya ko, mulukso akong kasing-kasing. Kaya magsagan akong panguna-una sa akong anak pa. Kaya syempre minor, tapos helpless pa. Kasi makabalikan, yun talagang ko. Pero yun, binuna niya pa nga Pilipino sa pamilya. Kahit doon ang tikinig. So, sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin lahat ang nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob. Nakatulong. Hindi ko talaga ubos maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So, hindi ko lubos maisip na may ganun ba? Saka, hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya ay nasa puso nila? Huwag na lang respetong awat na lang. Total, nagservisyo naman yan, di ba? Naalala niyo nung magbibitahin sa Qatar? Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Pinitahin niya. Every Filipino, di ba, may right na i-save. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo, hindi ako magpakalimutan, pinapakain ako sa loob ng bigyan mo ng anak ko. Magkaan ko muna. Kaya rin ako ng magkain. Kasi inisip ko, ano pa talaga ito? Ano ba? Ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig jail o ano? Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, ito yung ano na, nung ayaw nila ipapisukin ng document para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako tumilong. Pinapa yung isang kasama namin na galing ng phone. Kaya lumabas ako na ang sabi ko, paano mo na palabas sa ano? Kasi yung nga ayaw nila papasukin ang documents.
Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, gawaan namin yung paraan. Doon daw pinrin. Kaya pala matagal, sabi ko, attorney, ano na? Kasi nandun ko ang 5 o'clock bago magsara ang sa school board. So, kaya pala matagal kasi ang tagal yung pagkakal. So, kaya, paikot-ikot ako dun sa doon sa Billabong. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandun yung nakapalagat ko na, napirmahan na na. Ako mismo, may shoot ko, mas ko siguro yun, kasi yung paabot sa ko. Sumakay ako dun sa, hindi ko kasi pwede sasakyan sa roon ng airport. Kailangan ka may, ano bang tawag yun? May parang police car na parang malaman nila. Pero plano na tumadaan ang sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate. Nandun sila Senator Bong. May lawyer na labas. Binigay ko yung documents. Sabi ko, dali ang saan kasi kailangan makita ng anak ko. Kita ng maliit na bata na kasama namin. Pero hindi ko na pala hindi ako ganito. Nakaupo pa naman sila. Sa pwesto, nakaupo ng pwesto na ganito. Napunta ka ngayon, hindi lang punta. Sentakan niyo. Wala naman na siya kuan. Halos wala na ganit na siya kusok. Maano kami ni Kuya, siyempre. Naubusan kami ng magagandang kwento na pwede ikwento. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi, pray lang tayo. Pray lang tayo. Nung pray na. Pray na. Siya ang nag-pray. Hindi ng prayer. Isang alam sa kiting. Ano pa rin ang pananampalataya mo sa Diyos. Daw ang will ng Panginoon. Ayun ang so, nandito ako kasi gusto ko talaga hindi lang taga dito sa yung mga nagpunta rito, kundi sa buong mundo. Gusto ko ipagkasan natin talagang tayo dito. Yes. Kailangan talaga namin ang support ng lahat ng pamilya. Pray for him, pray for the Vice President. Pray for her kasi nandiyan na nga, parang ayaw pa rin nila tumigil. Hindi ko maintindihan. Anong klase? Hindi ko mapasok sa isip ko na parang intindihin. Hindi talaga pumapasok sa isip ko. So, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa pagpunta rin. Kami, dahil narito ngayon sa isang dayuhang lugar, hinuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad. Dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo. Walang nakulong sa kanila. Sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa.
Dahil alam niyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Lantaran ang kriminalidad. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Lumakas ang mga teroristang komunista, CPP, NPA. Kapit-bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Inukulong ang mga vloggers. At kinukontent ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, ako daw ay magpapabagsak ng gobyerno. Umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Dahil hindi na po natin maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Marcos Jr. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po'y nag-iisa lamang, walang armas, ordinaryong mamamayan. Pero darating po ang panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino, iparirinig ang boses sa buong mundo, isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa inang bayan. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas, kayong mga OFW, dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Hanggang kailan tayo mananahimik? Dapat magka-unit. Nagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan po na nung ako estudyante sa Inglaterra kalaan para sa mahi. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan po na nung ako estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Muli, hanggang kailan tayo magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Ngayon na. Tayo ng marami pang higong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar. Kailan tayo magkakaisa? At yan po ang pakiusap ko sa inyong mga Pilipino na narito. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap o pwede magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga purakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport ng aking pinsan. Meron daw congressman namimili ng 2 bahay sa Vancouver dahil
Ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni VP Sara. Kayong mga congressman, wala na ba kayong mga konsyensya? Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw? Paano isip mura nakalaan para sa pinakamahirap pinambibili nyo ng bahay sa Vancouver? Talaga silang mga hiya. Again, ang tanong, Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Tama po na lahat tayo aktibo sa social media. Tumaas po ang balahibo ko nang umabot ng 270 million ang aking viewers sa Facebook. Ang sabi ko, saan galing yun? 110 million Filipinos lang. Baka naman pati sa viewers, merong dagdag bawas. Pero naisip ko, marami sa atin ang nag-iisip na sapat na yung kanilang boses sa internet. Tama po yan na magsalita tayo sa internet dahil yan ay binigay, teknolohiya na binigay ng Panginoon para marinig ang ating boses. Pero hindi po yan sapat. Kinakailangan lumabas pa rin, makiisa at sumigaw sabay-sabay. Tama na, sobra na. Sa mga darating na araw, titindi pa po ang pagigipit na gagawin nila sa akin. Tagaan niyo po yan sa bato. Lalong-lalo na binigyan nila ako ng dangal nang ako'y pagbintangan na ako daw ang nagkalat ng pulboronic video. Pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Alam namin, gumagamit siya. Wala na. Hinayaan pa rin natin manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ginawa niya ito kay Tatay Digong? Dahil ito'y impluensya ng pinagbabawal na gamot. Iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ang mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas. Ngayon is meron pong prayer na i-offer. Dutch form po ang prayer na to. Ang mag-offer po si Feli Brookhoven. Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeengekomen om eigenlijk een gebed te vormen voor onze voormalige president van de Filipijnen. Als jullie met mij mee kunnen doen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij willen u bedanken voor deze avond, voor deze mogelijkheid dat we bijeen mochten komen. Om eigenlijk onze gevoelens te delen over de huidige situatie van onze voormalige president Rodrigo Duterte. Het is intens voor iedereen. Vele van onze broeders en zusters zijn hier bijgekomen van verschillende landen. Komen dagelijks om hem te bezoeken, desondanks ze hem niet kunnen zien. Heer God, wij zijn dankbaar dat deze mogelijkheid is bijeengekomen, dat we bij elkaar kunnen zijn om te bidden voor hem, voor zijn gezondheid. Dat deze zaak zo snel mogelijk opgelost mag worden op de meest veilige manier voor alle mensen die eigenlijk slachtoffer zijn geworden van de huidige situatie op de Filipijnen. Heer God, het is heel moeilijk voor iedereen om hem zo te zien op leeftijd en niet zo wel meer. Heer God, wij vragen alle mensen die bijeen zijn gekomen om veilig... I'm sorry, I'm a bit emotional. Hij is als een vader voor velen geweest. Hij heeft kracht gegeven aan velen. Hij heeft velen beschermd, Heer God. Wij vragen aan u dat hij mag terugkeren naar de Filipijnen. Dat hij mag zijn in het land van zijn herkomst. Waar hij zich veilig en wel thuis voelt, dicht bij zijn familie, Heer God.
bij de mensen, de Filipijnse mensen waar hij zoveel van houdt, o Heer God. Er zijn zoveel die hem hierin volgen. En Heer, ik ben daar één van. Ik heb zijn goedheid mogen ervaren. En dat weet ik dat velen dat ook hebben mogen ervaren. En daarom bidden wij hier gezamenlijk snel naar huis mag gaan. En op de juiste manier, op de goede manier, zoals hij goed is geweest voor anderen, mag worden behandeld, beschermd en wel. Voor mijn broeders en zusters die met mij kunnen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, heilig is uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, als we zoals anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. In zijn naam bidden, amen. Van Vader, Zoon. Ayan, yung taos puso, kasi ang Diyos ay nakikinig kapag ikaw ay sincero sa puso mo. Ay hindi na lumalabas sa bibig mo ang iyong sinasabi. Kasi nakita niya ang ating puso at nabasa niya ang ating mga pag-iisip. Kung ano ang ating mga iniisip ngayon, kung ano yung ating mga pinaniniwalaan ngayon, kung naniniwala tayo na bago matapos ang buwang ito ay makakauwi na si Tatay Digong, mangyayari yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon ay magkakaisa tayo. Sinabi niya, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Alam natin, ang Diyos hindi nakikita, ngunit kasama natin siya ngayon. At alam niya kung ano ang ating nararamdaman. Alam niya kung ano ang ating mga pangangailangan. At alam niya kung bakit nandito tayo ngayon. Ang dahilan, ang ating dalangin na si Tatay Digong ay makabalik na sa ating sariling bansa. So, taas natin ang ating mga kamay para sa ating dalangin, mga kababayan. Dakilang Ama na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoong Kristo na may likha ng lahat ng bagay. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng katagumpayan, at sa lahat ng milagro na ginagawa po ninyo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Ama, una sa lahat sa inyo pong proteksyon sa bawat isa na makapangyarihan, na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos na kayang mag-supply sa lahat ng mga pangailangan ng bawat isa. At ngayon po, O Diyos, nagkakaisa po kami bilang mga Pilipino na nagmamahal sa aming bansa at nagmamahal sa aming dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po namin na mga nangyayari sa kanya ay hindi po ito karapat-dapat, sapagkat alam po namin ito po ay injustice, Panginoon. At kami po ngayon bilang mga Pilipino na nakakaalam, sapagkat kilala namin si Tatay Digong na siya lang ang tanging presidente sa bansang Pilipinas na nagmamahal sa aming bansa, nagmamahal sa aming mga Pilipino, at ginagawa ang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa aming bayan, para ito ay uunlad, ito ay lalago, at magkaroon po kami ng kapayapaan, magkaroon po kami, Ama, o Diyos, magkaroon po kami ng future sa bawat isa, higit sa lahat ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, at ang lahat po ng mga kababayan namin sa iba't ibang bansa sa buong sanlibutan. Alam po namin na ang prinsipyo po ni Tatay Digong, wala po siyang iniisip, hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang iniisip niya kung paano po lalago ang aming bansa, lalago ang ekonomiya, magkaroon ng peace, security, peace and order ang bawat isa. Makakalakad po kami na hindi matatakot, sapat wala pong mga masasama na mananakot sa bawat isa sa amin. Ngunit alam po namin, after sa kanyang administrasyon, ay bumalik po ang droga, bumalik po ang kriminalidad, bumalik po ang korupsyon, at ngayon ay ginigipit po ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sapagkat alam po namin ang namamahala sa aming bansa ngayon ay punong-puno ng kadiliman. Ngunit kami, O Diyos, bilang mga Pilipino na mayroong Diyos na pinaglilingkuran na walang iba kayo, na kayo po
ang aming nilalapitan ngayon sapagkat wala po kaming malalapitang iba o Diyos. Kayo po ang aming tunay na abogado na magbibigay ng hustisya sa aming bansa at sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaming lahat ng mga Pilipinong nandito ngayon at hindi lang sa lugar na ito, sa lahat na nakikisa, nagkakaisa po kami sa aming pananampalataya. Hindi man kami magkaparihan ng relihiyon, denominasyon at paniniwala. Ngunit ang bawat isa sa amin ay mayroong Diyos na pinaniniwalaan, na Diyos na hindi makikita, na walang bagay na mahirap at imposible sa inyo. At ngayon ay lumalapit po kami sa inyo, buong puso, Panginoon, na kami po ngayon ay nagkakaisa sa aming pananampalataya na magkaroon po ng hustisya ang nangyayari sa aming mahal na dating Pangulo. At ngayong buwan na ito at ngayong panahong ito, Ama, siya po hindi magtatagal sa lugar na ito. Hindi siya po ay makakauwi na sa aming sariling bansa na ligtas, buhay, at higit sa lahat, mayroong pagproteksyon at pagpapalang nagmumula po sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon, na magkaroon po ng hustisya ang aming mahal na dating Pangulo at ang aming bansa. At ang lahat ng mga namumuno ngayon ay magkaroon ng kaliwanagan. Magkaroon po sila, o Diyos, ng puso na magbago kung hindi man sila magbabago dahil punong-puno na sila ng kasamaan. Dalangin po namin na ang inyong pong hustisya at judgment ay bababa po sa kanila upang maghahari ang kabutihan sa aming bansa. At kaming lahat na mga Pilipinong nagmamahal sa aming mahal na dating Pangulo at nagmamahal po sa aming sariling bansa, wala po kaming iniisip kundi ang nation building na naumpisa na ni Tatay Digong, ang build more, at ang pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, katulad po ng desire ng aming Tatay Digong, at ganun din po ang aming pong mga desires. Yun po ang dahilan kung bakit mahal namin ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sapagkat siya lang at sa kanya lang po namin nararamdaman sa lahat ng mga presidenteng dumaan sa buong Pilipinas. Sa kanya lang namin naramdaman ang tunay na pamamahala, tunay na pagmamahal, at tunay na pagbabago. Kaya, o Diyos, kaming lahat bilang mga Pilipino, kami po'y nagkakaisa ngayon sa aming pong pananampalataya na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa inyo. Kami po'y kumakatok ngayon sa inyong pong trono, o Diyos, na bababa po ang inyong kapangyarihan at magkaroon po ng kasagutan ang lahat ng aming mga dalangin at mga pangangailangan sa gabi ito. Habang kami magpapatuloy, o Diyos, hanggang matapos po ang pagtitipong ito, uuwi po kami na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng presensya na mumula sa inyo, punong-puno ng pananampalataya at pagkakaisa na hindi lang ngayon, kundi hanggang matapos, hanggang sa dulo, magkakaisa po kami para sa aming bansa, para kay Tatay Digong bilang mga Pilipino. Binabalik namin sa inyong kapurihan at pasasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, ang aming Amang Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Everybody say, Amen. Amen. Sabay bayo sa mga mawaog alangin, pagkagamis gayon ay sa ating dinadagan, lawas nating paglang. Thank you so much. Last night I was really in turmoil because I was really struggling to accept the fact that former President Rodrigo Roa Duterte has now been in detention here in the Hague for a month today. And having met him at the Palace, the first bloggers Christmas party, that attorney Harry Roque, I got to meet Harry Roque then. You know, since that time, I've really been deeply affected and troubled by what happened to the former president. During the Duterte administration, I was one of the unofficial bloggers. You know, while I'm bad, I wasn't paid. I just cared about what was happening in the country. I just cared about the improvements
that had happened since President Duterte was in office. I was also invited by Asep Mokaruson to the Build program of the Duterte administration. And I remember clearly hearing about all the magnificent structures that were being built, you know, roads, railways. And I remember also there was a massive focus on Mindanao, which I think is so important. And it's lovely to see that President Duterte was the first president from Mindanao and of course from Davao. Why am I here today? You know, my wife is a Filipina from Pangasinan. We've been married 26 years. But the Philippines has always been in my heart, and the Filipino people have always been very close to my heart. As I've said previously, I think the world will be a very dark place without the Filipino people. And I'd like to thank all the OFWs around the world for being here. I'm not going to make this political, you know, I'm a foreigner, and I don't have any right to be critical of the government. But all I would say is this. You know, President Duterte was very clear that he loved the country. You know, he said he loved the Filipino people. I remember his first Christmas speech when he said about, you know, a message to criminals, etc. This will be your last Merry Christmas. And all I think he was doing was warning people to behave. You know, I've seen a documentary on the effects of Shabu or crystal meth. And I know it can completely change people and make people very aggressive. And I know when people are under the influence of Shabu, you know, they're committing rapes, murders, really, really nasty crimes. And all the former president wanted to do was rid the Philippines of this nasty, nasty drug. I remember again during the Duterte administration, I was basically posting information from the Philippine National Police on the amount of drug dens that were shut down, the amount of Shabu that was taken off the streets. And I know that the Philippines became safer under Duterte administration. I first started visiting the Philippines about 30 years ago. I've been back home to Filipinas about 70 times. And I have to say I've seen massive improvements under the administration of the former president. Again, I'm not here to be political, but I remember on March the day that the president was taken to the ICC, I don't normally wake up in the middle of the night, but I woke up about 2 o'clock in the morning, and I was watching Facebook, and I saw the videos, and I saw Mum Honey there, and I saw Mum Kitty, you know, and everyone was having to see what happened. You know, President Duterte was like a father to so many people, so many Filipinos. And I saw the turmoil that his family were going through. You know, former President Duterte didn't have a chance. You know, the Philippines is a sovereign nation. It has its own judiciary, its own court system. You know, May Kian de los Santos, rest in peace, but he was the people behind that were prosecuted within the Philippines. So it just goes to show there is a functioning court system in the Philippines. So in that case, why were these cases not dealt with in the Philippines? Why did it need to go to the ICC? Why was President Duterte, a man who's 80 years old, a man with multiple medical conditions, who at the time was suffering a diabetic hypo, why was he dragged onto a plane and brought thousands of miles away? I remember during the Duterte administration, you know, the former president didn't really want to travel so far because of his advancing age. So why was he 80 years old? Why was he flown thousands of miles, you know, to put on a small plane from thousands of miles for this? And you know what? When he was flown to The Hague, to the ICC, he had a 25-minute court appearance, and apparently all that court appearance was so that they could make sure they got the right person. I understand about the wheels of justice, but wouldn't it have been far better, as President Duterte said himself, you know, he wants an investigation, he accepts there are questions to be answered, but why weren't the ICC able to do something before they brought him? Why couldn't they at least wait until everything was ready? Because I worry, I get really scared that this trial is going to take a long time. It's a very lengthy procedure.
And I have to say one more thing. There's no death penalty in Europe. There's no death penalty in the ICC. And I hate to say this, but what scares me the most is if this case goes on for a longer time. I hope former President Duterte lives for 1,000 years. I hope he does. But I do worry the more he languishes in jail, the more it's going to affect his mental health. And I'm so scared about that. I've been in absolute turmoil for the last month. I've been waking up in the middle of the night. I haven't been sleeping. This is my 3rd visit now to The Hague in the last 3 weeks. I cannot keep away from showing my support. I'd like to thank Sir Alvin and Sir Aldo. And I'd like to say, outside the detention centre, there's a piece of grass there that they call Duterte Park. Please tell all your friends, please tell all your family, let's be there in solidarity. I know we can't go inside, but what we can do is we can be there for the former president. We can eat pancit, we can eat cakes, we can celebrate his birthday. Let's show the world, let's show the ICC, let's show the international community how much we love the former president. Please, Ma'am Hanile, please can you send my love to the former president? I just ask you that, if you're able to. Please tell him that I'm thinking about him. I got to meet him back in 2017 at the Malacanang Palace. And I remember as soon as he came in, he came straight up to me. And he said, before I do anything else, I'd like to wish you and your family a Merry Christmas. He shook my hand. This is a person that the international biased media are calling a murderer. They're calling a tyrant. They're saying all these things. But he had a lovely conversation, and he was a humble man. Again, I'm not saying there aren't questions to answer. I can't talk about the case. I'm not a lawyer. All I am is a British national who has personally had that respect and that friendship with the former president, and I'm standing here to say today that I care deeply about him. In the Philippines, what time is it now? 4 o'clock. You know why I asked that question? In the early morning of May 10, the following day of May 9, 2016, when Mayor Rudy realized that time that he will be the next President of the Republic of the Philippines, you know where he went early morning of May 10? He went to the grave of his mother and prayed over his grave. And he called upon his mother these words, "Ma, tabangi ko. Ma, tabangi ko." I think this is the same words that he's calling now upon us. Yes. Mga kababayan ko, tabangi ko. And it is this holy hour of this cold April night that as we gather here tonight, he may not hear this, but he knows that we are here in spirit, calling upon the high heavens, tabangi ko. He has dedicated his entire life to all of us here present and beyond, to Filipinos and even to foreigners, not only those who have married Filipinos and Filipinas, but even those whom he has touched the lives of many. And he has always kept saying this when he started his journey in the political life. When he became mayor in 1989 for 3 terms and became congressman for 1 term and came back to serve Davao City as mayor for 3 terms again, and that's 9 years, and finally became
became the President of the Republic of the Philippines, not knowing that he will become the President of the Republic of the Philippines, he has always one thing in mind, one thing alone, to make the lives of Filipinos safer and comfortable. And I think to all of you here who are working abroad, to all of you here whose families are left behind, you can fully understand the words of Mayor Rudy, because that has always been his motivation in his public life. You may not have seen him in his private life, but I have seen him in his most vulnerable condition. Kayo, nandito ngayon, magagara at nakatakip dahil sa lamig. Kayo mga Pinoy na mahilig sa ating mga damit na pangbahay. Sa Bisaya pa, nakapurol, nakachinelas, nakapurantong. Dili na niyo ma-imagine si Tatay Digong, si Mayor Rudy na kay anak. You may not be able to imagine him, but I have seen him that way. Because he is simply that way as a person. And when he goes out, that is how he is. His personality, when you see him in public, that's basically what he is. But remember this, he has always kept his promise to the Filipino people that for so long as he lived, his life is always for you, for us, and for others. And I think that is the example that he's showing to us today, that we are to live not only as Filipinos, not only as English, not only as Dutch, not only as whatever nationality we have, but even as human beings, we live for others. And I think that is the lesson that we have drawn ourselves into in the life of Mayor Rudy. And I hope you will continue to remember the lessons that we have learned from him as we continue to learn the lessons from each other. It is not about the building behind us. It is more than that. And it is the reason why we're all here. And as you said, the reason why the many people who would have wanted to come here but cannot, but they feel one with us, united with us in spirit. And I hope, as I've said, please continue to be united, to love him, to support him, as we continue to love and support each other. We find common strength in this unity that we are showing ourselves tonight. Not only here, but all those who are listening right now. So please, let us continue the vigil night and day until we realize our prayer, our humble prayer, that we will be able to bring him home alive and healthy. Yes. Amen. Thank you very much for coming. And indeed, to me, as I have told you, my coming here to The Hague is something personal, because I have promised him that I would come. I could not come, as I've said, when I was there in Villamore Air Base. And I have to tell him, by dili ko kaadto, di ko paugali mo, kaya wala ko'y passport. But I promise you, I will visit you there. And that is why I am here. This is a personal promise for me to come.
Thank you very much.